Guys, for today's video ay share ko sa inyo kung paano tayo gagawa ng ID list. Guys, ito na yung ating output no, ng ating ID. Yung size natin dito sa taas ay 3 feet. So, nasa 36 inches. At ito naman ay 6 inches. At yung design naman natin ay nakasit ng 1.1 yung lapad. Kailangan natin may allowance para at least lahat matatamaan tulad nito no. So yan, ito yung ating ID list no. So wala pang design. So sublimated to. So dapat ganyan no para may pasubra dito sa design para at least lahat talaga yung white area is matatamaan. At syempre ang haba naman nito ay nasa 36 inches no. 36 inches, so 3 feet. Then ito, kailangan hindi natin yan i-fix talaga ng 36 no. Kailangan mag-cut tayo nasa 37.5 or 38 inches. Kaya dahil yun nga, bago natin siya i-didikit dito, kailangan natin i-heat press muna natin to para kasi nagko-compress yung itong lace no pag naiinitan. So kung i-direct mo agad yung design, sabay mo dito na hindi pa ito nakapag na-heat press, ay madi-deform. So possible na pangit yung kakalabasan niya dahil na ito nagbabago yung size nito. So lumiliit pag na-heat press na siya. So ito, pinapasubli lang natin no, sa nag-outsource lang tayo. Ang papaprint lang tayo sa labas dahil wala tayong sira yung ating A3. So although po hindi naman sa A4 kung wala kayong maipaprintahan sa labas. So A4 pero kailangan mataas yung papel nyo. So meron na mabibili na pang lanyard talaga, pang ID list talaga na paper. Sublimated pa rin siya. So mahaba siya, ganyan. So pero yung size niya dito pang A4 talaga. Pataas lang. So for now, let's go, proceed tayo. Ready na yung ating heat press. So ito yung ating settings, 200 at saka 70 seconds. So ginanya natin para ma-sure tayo na maluluto talaga yung design. Dahil yun nga, old na yung ating heat press guys. So yan yung mangyayari guys no. So ito yung ating heat press in a part. So ito hindi pa natin na heat press. So yung ating heat press guys ay A3 lang. So bali dalawang salang kabila at saka sa kabila dahil yun nga wala tayong pang lanyard talaga na heat press no. So ito yung hindi pa na heat press na area. So kung nakikita nyo guys no, dito lumiit itong area na to na heat pressan at ito naman yung hindi. So yan yung sinabi ko sa inyo na kailangan nating i-heat press muna yung ating lanyard dahil yun nga nadi-deform siya. Hindi maganda ang output pag sinabay mo yung design dito sa hindi pa naka-heat press no. So papangit yung output ng ating design. So masisira. So kailangan i-heat press na muna natin. So for now, let's go. Ipi-prepare natin to lahat. Tiga-apat na naka-arrange. Tsaka natin dito i-heat press. So half lang bali. So ganyan bali yung arrangement ng ating lanyard. So ganyan bali yung arrangement niyan dahil hindi kasya, hindi natin isang salang no. So kailangan dalawa. So yan, heat press muna natin para bago natin lagyan ng design no. So yan yung medyo makinis na siya. So na-deform na yan. So goods to go na para ilagay natin dito sa design. So bali ganyanin natin yan. Yang design na yan. Yan. So ganyan yung arrangement niya. So hindi na madi-deform yung na heat press na. So kung saan yung design, doon talaga siya didikit no. So let's go, proceed na tayo. So tsaka natin to ilagay dito sa ating design. Then sinabi ko kanina guys, pag cut natin ng lanyard ay 38. So 38 inches yung kinat natin. So
itong design is 36 lang. So tingnan nyo guys, no. So kunti na lang yung lumagpas sa 38 inches. So nadideform yung lanyard. Parang nag-compress siya ba. So yung pagkat natin is 38. So ngayon possible na 36 something na lang siya. So maliit na lang, hindi na nag 1 inch yung allowance niya dyan, no. Pero goods pa rin dahil nga sa pagkat pa natin nagbigay na tayo ng allowance. So pasok pa rin yung ating design dyan. So yan. Ito, konting ikakat na lang natin yung excess, no, or yung lampas dyan. Let's go! Let's go! Hey! Piagit guys! 아무데ing! 로우파이한 음악과 너의 멜로디 난 거기에 맞춰 춤을 추었지 낮에서부터 밤이 흘러가듯이 난 너를 따라서 흘러가겠지 더 술을 부어줘 난 지금 몽롱해지고 싶어 더 날 무너뜨려줘 벗어나고 싶어 그늘이 드리운 밤에 내게로 흐르고 있어 조금 더 취하고 싶어 조용히 Ito na yung ating, yung kanina, no, itong hinit press natin muna yung ating lanyard, no. So tsaka natin dito i-arrange yan. So sit lang natin doon sa proper na position niya, no. So yan, for now goods na. So yan, pasinter mo lang natin. So ito yung gagamitin natin na pang tape dito. So tape muna natin guys. 갈게 넌 나를 부르고 있어 괜찮아 Tape na natin para hindi gumalaw yung ating lanyard dito sa design, no. So dahil kung gumalaw yan, medyo hindi na mailagay ng tama yung ating design doon sa lanyard, no. So yan, so bago na tape na natin, tsaka natin ilalagay doon sa ating heat press. So ganito naman paglagay doon sa heat press. Then i-arrange dito sa ating heat press. So yan, so hindi siya talaga maisang salang lang, no. So then i-press natin yan. So 70 seconds yung ginagawa natin. Hinihit yung timer ko, no. 70 seconds. So dalawa yan, dalawang 70 seconds at dito din dalawang 70 seconds. So yan. Ganyan guys, no, pagkatapos ng 70 seconds, yan. So nakadalawa na tayo. So ito na naman yung ating sa kabila na naman. So ikutin lang natin yan. So ito yung sa walang mga heat press guys na lanyard, no. So E3 lang na heat press yung available natin. So nakaka-print pa rin tayo ng ID. So medyo mahirap kasi guys kung medyo mahirap kasi kung bibili pa tayo, lalo na kung sagad lang yung ating income, no. So hindi naman hindi naman palagi, no, na marami palaging meron tayong customer ng lanyard. Pero kung may pangkapital kayo, so mas the best naman. So makakabili din tayo. So for now, yan lang yung ating heat press available ngayon, no. So siguro sa darating na panahon makakabili din tayo noon. So yan lang. So dalawa din yon, dalawang press. So bali 140 seconds yung ginagawa natin para sure talaga tayo na luto talaga lahat, no. So yan yung ating output. 30 pieces yung ginawa natin, 29 pieces, at ito na naman yung sa lower part. So ganito ito sa baba. So unang salang, so pangalawa para hindi siya gumalaw.
So yan. So ito naman yung last pang lower part, no, ng ating ID sling. So dito banda, no. So ito mura lang naman to, yan. Ito yung ating pang, iwan ko kung ano yung name nito, no. So ito din. So yan lang, ito button, no, yung pang lock at is lanyard. So simple lang. So konti lang naman yung kailangan. At syempre ito yung ating teflon tape, no. Pang mag to ginagamit. Dito rin ginamit natin dito sa sling. So yun lang. So let's go, proceed tayo, guys. Simple lang naman tong lanyard. Doon lang tayo nagkakatalo sa pag-layout, no. Medyo lalo na kung hindi talaga tayo totally artist or di tayo sanay, no. So yung ginawa ko ay nagpapa-layout lang ako dito, no, doon sa aking kilala. So although marunong naman tayo, pero para less na tayo sa less stress na, so nagpapa-layout na lang tayo. So yun yung guys, so tapos na tayo nag-hit press. So thank you hit press, no. Shutdown na muna natin to. So na hit press na natin lahat. So ito na yung ating output. Yan. So ngayon ay bubuuhin na natin para maging ganito na siya, guys. Ito yung cuttinganan natin, no. Dito tayo magka-cut yang sa white na yan. So isang lanyard lang na ginawa natin para isang head press lang, hindi tayo mahihirapan kaysa sa individual talaga. So ito din yung ating pang lock. Yan, pares ito sila. Yan. Parang sa tarpaulin lang, pero maliliit, no. At ito naman yung ating dito. Yan. So kalimutan ko anong tawag ito, guys. At ito naman yung ating hook. So hook ba to? So yun yung guys. At ito yung ating pang press doon sa ating ito. Eyelet yata to, no. So basta yan. So yun guys. Kita nyo naman yung picture, no. Lalagay natin yung link sa baba, no, para makita or ma-direct kayo doon sa ating sa product na to. So kayo na bahala kung bibili kayo, guys. So para at least mapadali yung ating paghanap, no. So yan lang naman yung mga kailangan natin para mabuo natin ito. So pag meron ka ng design, so madali na lang, i-heat press mo lang dito sa ating E3 na heat press dahil wala tayong lanyard heat press, no. So although meron naman naka-design talaga, so ilalagay din natin sa baba yung link para makita nyo agad. So kung ano yung heat press na pang lanyard talaga, no. Pero kung nagtitipid kayo at wala pa kayong budget sa pang heat press sa lanyard, so pwede lang na muna na ganito yung bibilhin niyo para at least multay na yung maggamit dito, guys. Pang ID sling at syempre pang t-shirt na din. Kasi yung pang lanyard medyo pitsi, hindi pang t-shirt talaga yun, no. So hindi kasya. So mataas lang siya. 난 내게 흐르고 있어 천천히 닿을 듯한 밤을 멀리 넘어서 내가 바랬던 곳에 있어줘. 아무렇지 않은 듯해 모든 게 언제 그랬냐는 듯. 더 술을 부어줘. 난 지금 몽롱해지고 싶어. 더 날 무너뜨려줘. 벗어나고 싶어. 그들이 Tapos na yung ating ID sling. So ito na yung ating ID sling, guys, no, yung finished product. So natapos na. Pero hindi pa talaga 100%. So tatapusin pa natin yung natira. So pero tapos na yun, guys, no, yung ating tutorial. So hopefully meron kayong konting nakuhang idea sa ginagawa natin sa ngayon, no. So simple lang naman tong ID sling. So yan lang yung mga kailangan natin, no, para makabuo tayo nito kahit wala tayong lanyard heat
hit freeze. So, makakabuo pa rin tayo. So, yun lang muna for this video guys. So, hopefully meron kayong kunting nakuha idea sa tutorial na to, no? So, don't forget to like and share this video guys. And pa-subscribe na din para sa mga future videos na darating. So yun lang muna. Bye guys. Bye guys na guys. Nak. Bye guys. Gawin ka nga na. Bye guys. 내게로 흐르고 있어 조금 더 취하고 싶어